Guys, welcome back to our channel. Welcome back to Bodoy Real TV and Powered Pinoy. So guys, andito tayo ngayon sa Del Pilar Hoa under President Rene, ang kaibigan natin si Brother Rene. So, andito ang Team Sara, may palugaw sila dito. For today's vlog, may palugaw na naman ang Team Sara. Ito guys, so nag-umpisa na ang distribution ng lugaw guys. So medyo humabol lang tayo dito at may lakad pa. So guys, so real time guys, andito tayo sa Del Pilar Hoa. So andito yung kanilang team. So yun guys, update tayo sa ating YouTube channel. So marami pa tayong i-feature ng mga palugaw session ni Team Sara guys. So hopefully yung maka-request din tayo ng isang schedule guys for our organization sa palugaw ni Ate Sara. Okay guys, sana may marami pang ayuda guys. So andito tayo ngayon guys sa Del Pilar Hoa. So yun guys, kain muna tayo ng lugaw. Alright, so dito tayo guys, kakain na tayo ng gulay guys. Ng lugaw guys. So ito na guys, medyo mainit pa guys. So may bisita yata dumating guys. Ayan, may bisita guys. So andito tayo guys, kakain muna tayo ng lugaw. Ate Marley, andiyan ka pa ba? So habang may yung magtotok guys doon, may magsasalita guys. Dito muna tayo guys, kakain tayo ng lugaw. So ito ang natin. Kami po, ako naman po, bilang isa na rin po senior citizen, kung mabibigyan ng pagkakataon na hawak po ng committee ng senior citizen. Meron na po kami ng mga programa sa senior, gaya po ng pagbigay ng libreng maintenance medicine, pagkakaroon ng mobile van, at yung local pension po, na ngayon po ay implemented na po. Yung local pension, ang nakakatanggap po niya 65 years old and above at indigent. Meron po natatanggap sa local government na 500 monthly pension. Pero kami po, ang sabi ni Ate Sara, onsi kung tayo mabibigyan ng pagkakataon, yan po ordinansa na yan, i-expand natin. Ang gagawin po natin, lahat na po ng senior. 60 years old pa lang po, ay nakakatanggap na ng 500 monthly pension mula sa local government. At kung 3,000 po na nakatanggap ng mga senior, tuwing Pasko, ang gusto ni Ate Sara ay gawin na po 5,000. Yan po yung mga programa namin para sa mga senior citizen. Kaya sa inyo po lahat, magandang hapon po at maraming salamat. Hindi ko nga alam eh. Nanulaman kung paring ko. Okay, maraming salamat Consuelo. Ngayong hapon nakarating din siya dito sa ating lugar. Hinihintay pa namin si Conse Espidiasis para parating na daw. Opo. Conse, upo muna kayo. Opo. Kahit pa paano, nakakatulong din yung mga Diyos namin at saka yung share namin sa asosasyon para mapaganda o mapaayos sa namin yung ipopos. Opo, ayun, baba. Pagdating ng eleksyon, kung sino yung dumadalaw dito, doon natin tayo. Guys, palugaw. Lugaw muna tayo guys. Yung sa puso natin. Oo, nakalimutan kasi kung sino yung nagpupursige talaga pumupunta sa dalawang street natin. Salamat. Lugaw muna guys. Huwag na natin kalimutan. So yun muna guys, lugaw muna tayo. So only lugaw guys. Team Sara tayo. Konsehal Steve Gasis para sa kanyang mga balakin. Ayan,
una, pasensya na kayo kasi kagawad na hindi ako tinuro. Kagawad, nawagan lang ba dyan? Thank you sa masarap ng lugaw. Press, thank you po sa pagka-invite sa amin dito. Unang-una po, siyempre, nagpapakilala po ako sa ako po si Steve Asis, ang kagawad ng barangay ng kagawad. At siyempre po, ako po yung asawa ni Kapsila sa barangay ng Gahan. At alam niyo po, isa po ako sa napili ng team sa akin, kaya medyo nakaka-proud dahil ang plano po na ikisara ay napakaganda sa lungsod ng Pasig. And ako naman po, isa lang din naman ang tututukan ko. Ang programa ko ay nakakaloob sa isang pamilyang Pasigeno, kung saan ang social services at saka ang education. Una, ang social services, gusto kong tiyakin na pagpunta natin sa center, pagpunta nyo dapat may doktor. Kaso minsan sasabihin ay balik na lang kayo bukas wala si Doc. So titiyasin natin na may doktor. Pangalawa, na-check up kayo ng doktor, dapat pag-resyeta may gamot. Kaso ang problema wala kung gamot, walang stock eh. So isa po yan sa talagang nangyayari na realidad sa ating lungsod. Pero alam mo po ba, 4 billion and 78 million ang budget ng ating sa kalusugan. And pagpunta nyo sa hospital, kung halimbawa malaba ang kalagayan nyo, dapat may espesyalista, may doktor. Kaso ganyan, mag-iintay tayo. Lalo na pag emergency, nakapila. Kaya po meron talagang natitigot sa ating hospital. Kaya pag pinalag po sa ating Sara, yan po yung unang gagawin sa dalawang taon. Pagkatapos, pagka sinake up ka ng doktor, bago dumating na yung doktor sa mahabang paghintay mo, dapat pagka niresitahan ka na naman o yung finding sa iyo, magpapa-x-ray ka, laboratory, MRI, dapat sa loob ng hospital, hindi yung lalabas ka pa. So iyon po yung talagang nakita, naramdaman natin sa loob po ng ating panunungkulan. And then, dapat paglabas mo sa hospital, wala ka lang din. Yun yung pangarap natin. And pangalawa, sa education. Sabi nga ng DepEd, ang problema ngayon sa pagbasa ng mga bata, grade 1 hanggang grade 6, minsan hindi pa rin ito nakakabasa. Makabasa man, minsan hindi na intindihan yung binabasa. Bakit? Sa sobrang paggamit ng gadget. Sabi ng nakausap ng teacher, retired teacher, dapat talaga sa libro pa rin ang pagtuturo, hindi sa mga gadget. Para talaga nababasan mo yung hindi ko para sa ating utak nila. And then, pangalawa, bibigyan natin ng mga programa yan sa katunayan pinag-aaralan ko namin, mga programa na kami, yung sa reading classes na yan, na nag-i-extend ng 1 hour yung mga bata kung saan tuturuan ng teacher plus the volunteer. Pangalawa, gusto kong tiyakin na isusulong po natin na bawat estudyante ay meron pong almusal sa pagpasok. Libre po yan galing sa ating almusal sa pagpasok. Kung panghapon man, libre tanghalian. Bakit po? Dahil hanggang ngayon, meron pa rin po talaga mga problema sa mga batang hindi pumapasok, walang laman ng dyan. Bakit? Busy ang magulang. Kaka-text, kaka-cellphone, kaka-tiktok. Totoo po yan. Gusto natin tiyakin na may laman po talaga ang mga bata para makasabay po sila sa kanilang pag-aaral. And siyempre, gusto rin natin na tiyakin na yung gamit siguro malilate lang, mabibili lang ng 1 week dapat maibigay na. Yung mga school uniform, yung bag, dapat ang poproblemahin na lang natin minsan yung baunan ng mga bata. Iyan po yung tututukan natin pagdating ng araw. And isusulong ko rin po ang University ng Lungsod ng Pasig. Bakit po? Ang anak ko nag-aral sa PLP. Hindi po kaya i-accommodate lahat ng gumagraduate sa senior high o mga batang Pasigeno. Kaya dapat po magkaroon na po talaga sa lungsod natin ng university kung saan lahat ng kurso nandun na po sa university na yan. So yan po yung pangarap din natin. Sana makikita niyo sa tapunin na isa po ako sa magsusulong. Dahil mahalaga po sa akin ang education dahil ito po yung mga ipapamana natin sa ating mga anak na hindi po sino man na magtitiyak ng kanilang kinabukasan. Dahil sabi rin sa pag-aaral ng DepEd, sa 10 nag-aaral ng kolehiyo, minsan 2 o 3 lang ang nakaka-graduate ng college. So
isa po yan sa tututukan natin. Dahil ang programa po na Pisara, ako po mismo nakapaloob sa pamilyang Pasigueño kasi para po sa akin mahalaga po ang pamilya. Ito po ang pinakamataas na antas sa panangin ng Diyos ang pamilya. Pero dapat po may tulong talaga sa gobyerno dahil ang gobyerno natin, ang lungsod ng Pasig ng araw ay pinakaapat na pinakamayaman. Kayang-kaya po tulungan ang mga minimum earner o middle class, from middle class to lower class. Kaya po talaga iangat ang buhay ng Pasigueño. So umasa po kayo, pag ako po ay natulungan nyo kasama ang Team Sara, isa po tayo sa mga magsusulong ng mga programa dahil yan po ay hindi lang po plataforma kung hindi nakita, narinig, naramdaman natin ang mga problema niya. Umasa po kayo sa lahat po ng paggawain, sa lahat po ng isusulong, sa lahat po ng ordinansa. Makikiisa po tayo basta maganda po ang programa ng ating gobyerno. Yun lang po, maraming salamat at magandang hapon po. Salamat po sa pag-iintay. Ano po ba ang gagawin ko? Penalty ko dahil late ako. Wow, so saan ba kayo soft drinks? Ano gusto niyo po? Sabi ko, Yay! penalty. May pa soft drinks. Gusto niyo, sige, order na ng soft drinks. Nakuha kasi, nakawag kayo si Pambino. Wala naman. Next time, ang formula ko, lugaw may kasama ng soft drinks. Yay! Wala. Yay! Si ate, oh. Sino? Sino may tindahan dyan? Isa po yan sa expertise natin nung tumakbo ako ay nung nagtrabaho sa Redicon. Alam natin yung quality, kung wala sa specification ng strength ng semento, yan po yung tututukan natin pagdating ng araw. Okay po, magawa ang drainage at yan po ang expertise nila Pisara, yung pag-aalis ng mga baha dito sa ating lungsod. Okay po, so press, maraming salamat po sa pag-isipin ninyo sa akin po. Tulungan nyo kami, hindi lang dito sa huwa nyo sa marating ibang barangay pa. Okay po, God bless po, maraming salamat po. Sige po, maraming salamat po Konse sa pambili ng soft drink. Okay na, nagsusunod yung Thank you for watching Bondoy Reality TV. Subscribe, like, and share.